Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network. Magandang hapon, Team Pinas. Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtatalakay at paghihimay sa mga isyu ng bansa. Ako po si Cleve Arguelles. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras ng vibe check at pagdi-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Atty. Dino De Leon. Kaya paikutin na ang Roleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at FMR Regional Stations. Ako po si Ina Gakay. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media at Signal Channel 31. Ngayon din sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook Livestream at PRTV Prime Media YouTube Livestream. Ako po si Carlo Flores at lahat yan dito lang sa With Due Respect! Uy, check ready na! Check na! Enjoy Palawan! Miss ka na. Nagiging usapang kwentan. Richard Haydaria, Itong fighting corruption, it's systemic corruption. So dapat yung Carlo Flores, Parang mas marami pang nag-resign kasi sa Cleve Arguelles, seryoso, sincero, at yung buong kapangyarihan. Sabrina Gacad, Hep, excuse me lang, no? Ay, wow! Dino De Leon. Sa totoo lang, sa real talk lang tayo. No, real talk Mawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect. Si Ate Donna yan. Lagay na. Kabilang sa pag-uusapan natin ngayon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo bunsod ng giyera sa Middle East. Kayo po ba mga kababayan natin, paano kayo nakasasabay sa pagtaas ng presyo ng langis at posible ding pagtaas din ng presyo ng mga bilihin? Hihimayin din natin ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Sinasabi, maanumalya talaga yan. Ano ba ang dahilan kung bakit wala pang sapat na boto ang report? At tatalakayin din natin ang paglutang ng mga dating Marines na nagpakilalang bagman ng ilang opisyal ng pamahalaan. May kredibilidad ba ang testimonya ng mga dating Marines o gawa-gawa lang ang mga akusasyon? Bubusisiin din natin ang unang happy anniversary ng pagkakakulong ng dating Pangulo/Verdugo Duterte sa International Criminal Court. Happy anniversary! Happy anniversary! Ano na nga ba ang lagay ng ating dating Pangulo at usad na nga ba ang kinakaharap nitong kasong Crimes Against Humanity? Okay, napakadami nating pag-uusapan ngayong hapon, kaya naman walang galang lang po at sisimulan na natin ang Vibe Check! Happy anniversary! Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Simulan natin ang talakayan sa tumitinding giyera sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran. Patuloy na tumataas ang presyo ng produktong petrolyo dahil sa gulo. Nauna nang nagpatupad ng 19 hanggang 24 pesos na pagtaas sa presyo ng diesel habang mahigit 8 pesos sa gasolina. Pakataas na. At sa Martes, namumuro na naman ang malaking oil price hike dahil pa rin sa pagtaas ng presyo sa world market. Tama ka, Cleve. Kaya naman sisimulan na sa Martes ang pamamahagi ng fuel subsidy sa sektor ng transportasyon. Unang makakatanggap ng 5,000 pisong subsidy ang mga kwalipikadong tricycle driver. Inaasahan din makakatanggap ng ayuda ang mga tsuper at operator ng jeep, bus, UV Express at TNVS. Grabe nga ang epekto ng gera, Carlo. Sa katunayan, sinertipikahan na ni Pangulong Marcos bilang urgent ang panukala para mabigyan ng kapangyarihang suspendihin o bawasan ng excise tax sa petrolyo. Umaabot sa 10 pesos ang excise tax kada litro ng diesel, habang 6 pesos sa gasolina at 3 pesos sa kerosene. Pero inaasahan din ang pagtaas ng singil sa kuryente at pangunahing bilihin dahil sa pagmahal ng petrolyo. Kaya naman, ang tanong, ano ba ang diskarte ng ating mga kababayan lalo't wala pang indikasyon na matitigil ang giyera sa Middle East? Kamusta rin ang ating mga kababayan na OFW na naipit sa gulo?
Yun. Ang Kayo, bigat ng nararamdaman tanong. nyo na ba yung, yung pagtaas ng mga petroleum products? Nagpa-full tank ako yung araw bago yung malawakang pagtaas. No? So, sinusulit ko ang bawat level ng aking gasolina. Oo. Ngayon, napapadalas ng pagsakay ko ng carousel, Okay. EDSA carousel, at sasakay ng MRT. Ang sabi nga nila, di ba, dapat mas maglakad-lakad, maganda rin naman yan sa Si General Torre na kalusugan. nakaraan na linggo, di ba? Oo, magbabike-bike. Ako kasi diesel yung sa akin eh. Mas mahal pa rin pala talaga yung diesel. No? Kasi supposedly, tinaasan yung excise tax sa diesel kasi mas marumi nga yung supposedly yung diesel, di ba? And then ini-encourage tayo na mag-shift into electronic, di ba? Eh kaso, Dapat may mga Saka kukuha ng may mga solar rin. No? electricity. correct. Oo. Dapat kasi supposedly may napanood nga akong yung parang vlog ng kaibigan ko. Paano daw nagko-cope ang ordinaryong Pilipino, 'di ba? Sa pagtaas ng petrolyo kasi sabi nila maubusan daw ng LPG. Ewan ko kung totoo yan o hindi. Kung pananakot ba yan o hindi, 'di ba? Sabi naman ng Department of Energy naghahanda tayo. So hopefully may magandang plano yung gobyerno. Having said that, kahit may magandang plano yung gobyerno, kung hindi naman makikiisa yung taong bayan, mahihirapan tayo. So paano raw ba nagko-cope, no? Sabi nila imbis na LPG, bumili na raw siya ng induction cooker. Diba? So, dahil may induction cooker na siya, supposedly, mas makakatipid siya at sigurado may makakaluluto. Kaso, ang mahal naman ng kuryente sa Pilipinas. Bakit mahal ang kuryente sa Pilipinas, Cleve? Kasi Isa na nga ako ba? May nangako ba na magdi-deliver ng kilowatt ng energy gamit ang solar? Oo, kasi nga dahil nga meron nabigyan ng prangkisa yung Kongreso na kapwa nila kongresista na dapat sana ngayon sa ganitong klaseng krisis may oportunidad tayong magpamalas na ahead of time ay nakapagbuo tayo ng isang source ng energy, 'di ba? Na hindi dependent sa halimbawa sa mga sa petroleum products, no, na dapat solar, no, wind at iba pang mga renewable, 'di ba? Pero hinahanap na natin, hindi naman nag-deliver Hindi din nag-deliver, 'di ba? Kaya ngayon hindi natin pinapakinabangan. So ngayon ipit yung ating mga kababayan, ipit din yung ating pamahalaan kasi kailangan nila nga may panawagan na isuspend yung excise tax, no, na nangangahulugan na maaaring lumiit din yung kita ng gobyerno mula sa mga buwis, no. So may ganyang problema. Pero ako I think, no, sabi nga ni Dino na may maganda namang mga plano yung sa administrasyong Marcos at nakikita naman natin na may mga iba't ibang hakbang na isinasagawa, no. May pangalawang batch na nakabalik ng ating mga kababayan na stranded sa gitnang silangan, no, I think, at meron din yung subsidy para doon sa mga pinaka talaga nangangailangan, no, yung mga tricycle drivers na banggit natin kanina, no. At syempre, yung panawagan din ng Pangulo na bigyan na siyang kapangyarihan ng Kongreso na isuspend pansamantala yung excise tax kasi nga malaking bahagi din ng mismong presyo ng mga produktong petrolyo ay nanggagaling doon sa excise tax. So, kumbaga panawagan yan ng kung naghihigpit ng sinturon yung ating mga kababayan, babawas muna yung kanilang konsumo ng electricity, babawas muna yung kanilang konsumo ng mga crudo, no. Ganun din yung pamahalaan. Nakikisama siya at magbabawas din siya ng kikitain niya mula dun sa excise tax, di ba? Isama na natin dyan yung VAT, no? Balik ko lang doon sa kuryente bago tayo magpunta siguro sa paano pa ba tayo nagko-cope doon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. I just wanna say that Leandro Leviste, hindi mo pa pinangalanan no? Si Leandro Leviste, siya ba yun? messed Hindi up, ako sure kung yan sinasabi ko kanina. messed up our energy mix. Ang ibig sabihin po ng energy mix, no? Kunyari, kailangan ng kuryente ng Pilipinas, merong mix yan. Yung iba manggagaling sa fossil fuel, yung iba manggagaling sa solar, yung iba manggagaling sa hydro, yung iba manggagaling sa nuclear, kung may nuclear man, di ba? Yun yung tinatawag na energy mix. At meron kasing projection ng Department of Energy dyan para ma-cope yung pangangailangan at yung projected needs ng ekonomiya natin, no? So, dahil merong 50 plus contracts, 100 plus contracts, di ba? Let's say for example with a solar energy provider like Leandro Leviste, kasama yan sa projection nila. Pero dahil hindi nag-deliver si Leandro Leviste, ang laki ng problema ng Department of Energy when it comes sa tutustusan yung nagkulang doon kasi hindi niya nga finulfill yung kanyang kontrata. So, gusto ko lang po sabihin na every time na nagtataas ang kuryente ninyo at namamahalang kayo sa kuryente, alalahanin ninyo ang pagmumuka at pangalan ni Leandro Leviste. Yun, di ba? Saka may nakaambang pagtaas ng pamasahe.
Sa Tuesday daw yung may fare hike, no? Pero hindi pa natin alam kung magkano yung itataas. Kaya nga kagaya ng sinasabi ni Dino, no? Lahat tayo dito apektado at merong mga binigyan sana ng oportunidad bago pa man tong krisis na ito na sana ngayon ay nakakatulong sila para hindi ganito yung hirap na mararamdaman ng ating mga kababayan. Pero ako ang naaalala ko dito at kung si Dino, kuwang-kuwa ni Leandro Leviste yung inis niya. Ako ang naaalala ko dito talaga, meron kasi ding nagpapabibo at nagpapapansin na may mga panukala daw siya sa ating administrasyon kung paano kakaharapin itong krisis na ito, no? Ang sabi niya, dapat naman madali lang naman daw, no? Sabi ni Vice President Sara, madali lang naman daw na magpadala ng mga eroplano, no? Kagaya nung pandemic, kagaya nung lockdown at pauwiin yung ating mga OFWs na stranded dyan sa gitnang silangan, no? Wala pong mga drones na magpapasabog noong panahon ng pandemic at hindi sila makakasagupa din ng mga missiles dyan. Yan ang problema kapag ang mga solusyon, laway na nga lang yung puhunan, no? Medyo hindi pa pinag-isipan, no? Mema. Oo. Teka, ibabalik ko dun sa ating domestic situation. Kasi 'di ba, ang pressure ng pag-aayos ng resources ng isang tahanan, lalo na kung tumitindi ang krisis sa petrolyo, nag-aabang tayo ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mga nanay kasi yung nagdadala ng bigat na yan. Tama, oo. So hindi lang siya physical at saka manual labor na bigat na ikaw ang didiskarte, anong ihahain, anong iluluto, sino ang mauunang kumain, di ba? Pero yung pag-alala, na saan ka ba kukuha ng pantustos sa mga gastos na to in the coming days, lalo na't hindi mo sigurado kung gaano katagal yung krisis na to. At magmamahal daw lahat. Exactly. At ito pa, itong mga economic shocks na yan, nababawasan yung ability ng napakaliit na nga nating middle class para mag-survive at tumataas yung requirement sa mga mahihirap na maghanap ng pagkakakitaan. Already given na precarious yung situation nila sa trabaho. So nasaan yung salo para sa mga tao na wala naman talagang original na, kumbaga ay level of comfort na saluhin yung ganitong economic shocks. So ito pala yung ito yung magiging binibit-bit na responsibilidad ng mga nanay, no, ibang babae sa tahanan, no. Sila nagbabudget Oo. Sila nagbabudget so paano nila pagkakasyahin yung pera para ma-make sure na matustusan lahat, no. Yun yung malaking problema diyan. Dagdag ko lang din, no? Dahil nga nagtataas ang presyo ng mga bilihin, yung mga maliliit na mga negosyante na naman, maapektuhan. Yung mga karinderya, yung mga maliliit na restaurant, natataas na naman ang presyo ng kanilang produkto, mapipilitan silang ipasa ito sa mga customer nila. Dahil malataas na ang bilihin ngayon, wala na namang bibili, baka asahan natin marami na namang magkakandalugi kung tatagal pa ang problemang ito. Tsaka reasonable lang na tataas talaga yung presyo kasi nga tumataas yung presyo ng langis. Lahat naman yung gulay itatransport yan doon sa palengke, 'di ba? Yung karne pagka yun yan, 'di ba? Kakatayin yan, mag-aano yan ng kuryente. Ang daming mga economic output or input yung gasolina. Kaya automatically pag tumaas ang gasolina dahil wala tayong source ng gasolina, lahat. May domino. Lahat. Oo, may domino Oo. effect, May no? lahat. Pero ang lumalabas kasi dito, nasa pag-uusap-usap natin, parang itong krisis na ito, panahon para makaisip tayo ng mga magagandang solusyon, di ba? Talagang may iba't ibang sektor kasi na apektado. Ang mga kababaihan natin sa loob ng tahanan, maliliit na negosyante, no, ang commuter, no, lahat to may mga problema na kailangan ng mga maayos na solusyon. Pero ang mahirap sa aking tanggapin ay isa tong krisis, pero ang iba gustong gamitin para sa mga pampulitikang ambisyon. Tama. Oo. Halimbawa na lamang, yung ikalawang pangulo natin, si Vice President Sara, imbis na yung krisis na ito, makiisa siya at magbigay din ng mga magandang patakaran, panukalang patakaran, ang kanyang numero unong ginagawa ay gamitin ng krisis na ito para mangampanya. Dahil nga deklarado na yung kanyang 2028 na plano, di ba? Pero, puro ang ibinibigay naman ng mga solusyon at mga suhestyon, hindi naman pwedeng gawin, hindi naman napag-isipan. Kagaya nga ng, madali lang yan, mga eroplano lang ang usapin na yan, di ba? Pero hindi talaga pinag-isipan. At ang mahirap dito ay, for the longest time, ito na din yung tipo ng mga patakaran na ipinapanukala ng mga Duterte. Maalala mo, ang problema, merong drugs, may problema ng drugs sa bansa, patayin natin silang lahat, no? Ang problema ng pandemya, may virus,
i-lockdown, ikulong ang mga Pilipino, patayin ang virus. Ang problema, yung China, inaangkin yung ating mga teritoryo, nakikisapaw sila dyan sa West Philippine Sea, wag na lang tayong lumaban. Napaka-simplistic at hindi laging pinag-iisipan yung mga panukalang patakaran, tapos gusto pang tumakbo ulit at magpangulo. Kung ganyan lamang naman, wag na siguro, wala naman palang maayos Claim na mga ako, plano. pasensya na sa panahon na ito, kampi ako kay Sara Duterte. Mali Bakit? ka. Bakit? Mali ka eh. Ang problema sa'yo eh. Mali sa'yo Ano eh. yan? Nag-e-expect ka pa kasi Oh. sa kanya. Ng more. Yun sa bagay? Ano ba problema mo? Para ka namang fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me, di ba? Nag-e-expect ka pa na magde-deliver siya. Nag-e-expect ka pa na hindi siya mamumuliti ka. Nag-e-expect ka pa na may talino siya. Wala naman talagang talino si Pasensya Sara ka na, Duterte. Dino. Kailan ba nagkaroon ng oras na si Sara Duterte nag-deliver? Yung siyang education secretary nagkaroon ng educational crisis. Ngayong vice president siyang alam niya lang magwaldas na magwaldas at hindi mo makita yung mga programa. Ang layo ang layo by the way ng nung panahon ni Vice President Leni Robredo, ang Office of the Vice President nakakapag-deliver ng service on the ground Nang walang kahit- budget. na walang budget kahit na kalahati ang budget ng OVP kumpara kay Sara Duterte. So mali ka. Huwag ka mag-e-expect kung nakikita mo nang hindi nag-iisip, namumuliti ka lang, hindi na magaling, ang gumagawa ng propaganda, tapos nag-e-expect ka, anong mali sa'yo? Hindi, tama. Pasensya ka na, Dino, tama ka, no? Hindi, pero siguro, paalala din to dun sa ating mga kababayan. Kasi madalas, yung ganyang klaseng pagtira sa administrasyon, mga ganyang klaseng kungwaring suhestyon sa panahon ng krisis, lalo na galing sa ikalawang Pangulo, parang masarap pakinggan sa mga kababayan natin. Parang, ay, oo nga, no, napakasimpleng solusyon, hindi ginagawa. Pero madalas po, mahirap po yung mga kinakaharap na problema ng ating gobyerno, given na complex naman yung crisis dyan sa Middle East. Tapos, talagang manggagaling lamang kay Vice President Sara na iti-take advantage niya yung political situation para sa political ambition. So kumbaga, paalala din sa ating mga kababayan. Tama si Dino, bakit naman ba inasahan pa natin? Nasahan mo pa eh. Yan ang problema sa'yo. Nagsorry na, nagsorry na, Sorry ka na. nagsorry na. Kaya hindi nakakagulat yung Secretary of Education natin, parang miseducated din. Kaya pala nagkaroon ng Kailangan education bumalik sa crisis. education. Kailangan munang maduro. Sorry na, nagsorry na. Okay na. Okay na. Mainit na mainit Okay. na po ang usapan namin dito, pero hindi lang kami-kami ang mag-uusap at dadaldal. Maaari rin po kayong makisali sa aming huntahan. Samahan niyo po kami. Mag-comment lang kayo sa post sa Facebook page ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinyon at komento sa segment na Take It or Cleave It. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Dito lang yan sa With Due Respect! Yung problema Ikaw naman kasi, sa'yo eh. ba't ka naman nag-expect? Umasa ka. Pasensya na. Hirap Problema naman sa'yo naman. eh. Okay na, nagsorry na. Okay na, move on na. Nakatutok pa rin po kayo sa With Due Respect kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa partial report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa sinasabing maanumalyang flood control projects. Nakasaad sa report ang rekomendasyong preliminary investigation sa mga dati at kasalukuyang opisyal na isinasangkot sa anomalya. Pero Ina, sina Committee Chairman Philo Lacson, Senador Bam Aquino, Risa Ontiveros at Kiko Pangilinan pa lang ang lumalagda sa report. Ano ba yan? Kaya kailangan pa ng 5 pirma para umusan ito sa plenaryo ng Senado. Kaya nga, Dino, may mga natatakot ata sa report ng Blue Yes. Ribbon, no? Makukuha ba ang sapat na pirma? Matatanda ang binawi ni na Senador Juan Miguel Zubiri, Sherwin Gatchalian at JV Ejercito ang pirma dahil kailangan pa nila daw pag-aralan ang nilalaman ng report. Ano pa bang kailangan pag-aralan dyan? Pero tama ka, Cleve, di ba nagkakasagutan pa kasi na Senator Panfilo Lacson at Rodante Marcoleta dahil kinesyon ni Marcoleta kung bakit wala pang inilalabas na report ang komite kahit sila ay naglabas ng kanilang minority report. No? Ang komite kahit 7 buwan na ang investigasyon. Lahat lang yan, kailangan na nating talakayin. Excited na ako dito sa Deep Dive! Excited na daw si Dino. Ready ka na ba? Deep Dive! Deep Dive! Oh, Oh. excited kayo. Umpisan mo. Nagtataka lang ako. ikaw. Kala ko, hindi ko papatulan yung hamok mo. Okay. Basta ka nagtataka. Nagtataka lang ako, sabi nila, meron na raw rekomendasyon yung ICI. Di ba? Pero,
Ano bang different dito sa findings dapat ng Blue Ribbon Committee? Hindi ba itong Blue Ribbon Committee, sila pa nga yung may subpoena powers. Sila pa nga dapat yung nakapag-fact-finding na mas maayos kaysa sa ICI. Kasi yung ICI, walang subpoena powers. No? Ano ba ang kinakatakot ng mga senador? At nasaan na ba yung fact-finding, lalong-lalo na, at saka yung pagpapakulong dito sa mga tiwali? Bakit wala na nakukulong? Bakit parang trilyon ang pinag-uusapan? This is the biggest corruption in Philippine history. No? Pero parang wala nakukulong. Ano yung pinagbabagal-bagal? At ang the gall, 'di ba? The gall of Rodante Marcoleta to be the one asking kung nasaan na. Siya, hindi nga siya pumipirma. Naglabas nga sila ng minority report sanitizing their colleagues in the Senate, no? So, ano ba? Ikaw pa yung may pamangahas na magkaroon ng moral ascendancy. Asan yung moral ascendancy para gawin mo ito? Wala. So, huling-huli ka, Rodante Marcoleta, sa may moral ascendancy when we're talking about fighting corruption, ha? Baka naman, ayusin mo kaya muna yung sose mo. Ayusin mo kaya muna yung totoong pagpanig mo sa Pilipinas instead of sa China. Kasi ngayon, para kang abogado ng China, para kang abogado ng mga diskaya. Di ba? Noong proceedings mismo, di ba, ikaw yung nagbablock ng truth. Ikaw nag-aabogado sa mga diskaya. Ikaw ang gustong ilagay sila sa witness protection kahit hindi naman sila qualified. Tapos ikaw ang maghahanap kayo ng report ng Blue Ribbon Committee. Huwag mo po kami lansihin. Hindi po kami ututo. Yan. Tsaka ako, siguro meron din akong pagtataka at mensahe na din siguro yung mga kasama dun sa majority ng Senate, 'di ba? Kasi sa totoo, ang lumalabas kasi sa akin ay kaya tumatagal yung report at hindi napipirmahan ng ibang mga kasama sa majority dahil sila ba ay natatakot na yung ilan sa mga kasama nila, partikular dun sa mga nasa Senate minority, ay lalamanin ng Blue Ribbon Committee Pangalanan mo! report, 'di ba? Sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva. Bakit nila kailangang proteksyonan yung mga kapwa nila senador samantalang ang obligasyon nila dapat ay sa sambayan ng Pilipino? At mismo din sa institusyon ng Senado, di ba? Ang sa katotohanan ay mapoprotektahan lamang nila, maibabalik lamang nila ang tiwala ng ating mga kababayan sa Senado kung ilalabas nila ang katotohanan na ilan sa kanila, ilang miyembro ng Senado mismo ay kumita at kasabwat doon sa mga maanumalyang flood control projects. Yun kasi yung gustong makita ng taong bayan na hindi nila sinasanto yung isa't isa, hindi nila pinagbibigyan yung isa't isa. Naipakulong na, 'di ba? Na nasa kustodiya ang mag-asawang Diskaya. Pero bakit yung mga nakaupo, yung mga hinalal naming opisyal na nagpapakita, pinakakitaan ng mga ebidensya na kayo ay kasabwat din sa mga maanumalyang flood control projects na ito, nandyan pa po kayo at hindi pa din po kayo naaabot ng batas at ng investigasyon, no? Kaya din sina Senator J.V. Ejercito, Senator Win Gatchalian, no? Kayo po ay tinatawagan namin na bigyan nyo ng mga, bigyan nyo dangal, no? Yung inyong katungkulan bilang mga Senado, no? Ako lang ang sa akin din, no, ibalik natin sa usapin ng ang kinaiba ng Blue Ribbon Committee at ng ICI. Tandaan natin ang investigasyon ay in aid of legislation. Mag-iisang taon na, yung mga kahinaan na inabuso ng mga kurakot niyan ay nag-i-exist pa rin dahil wala pang sapat na legislation para tapalan yung mga pagkakamali o kakulangan na yun. So ibig sabihin, bukod sa hindi natin napapakulong at napapanagot yung mga dapat managot, may kahinaan pa rin yung mga batas at mga proseso at polisiya natin na maaaring maabuso pa din. Mag-iisang taon na, baka meron na naman ulit nangyari na hindi natin napapansin. Ano ba ang proposal ng mga senador na nag-imbestiga? Wala pa ako narinig na proposal, no? Kasi kung ang recommendation nila is mag-preliminary investigation, andyan na yan, nagpe-preliminary investigation na eh. So, wala ring end practical effect pala kung wala rin silang proposed legislation, no? Gusto ko lang dalawang bagay i-add, ha. Una, nagtataka rin naman ako, again, we're talking about moral ascendancy and the gall, di ba? And the audacity of these people. Yes. Itong si Joel Villanueva, itong si Jingo Estrada, na huli na nga yung kamay nila sa cookie jar. Tapos doong pinapangalanan sila pa ang galit. Saka nakakita nun, di ba? Nahuli yung kamay sa cookie jar, na kumukuha ka ng cookie kahit na bawal, tapos ikaw pa galit. Di ba? Anong klaseng kakapalan ng mukha, the audacity of these people, no? To act na pumalag, na lalong-lalo na sila naman yung may kasalanan sa taong bayan, yung una. Pangalawa, gusto ko lang i-highlight no, na nasaan rin yung report doon sa mga kumita rin sa House of Representatives. Kasama na, supposedly, si Polong na hindi
na hindi ma-explain yung kanyang 52 billion pesos na naka-allocate for infrastructure projects supposedly sa nag-iisang distrito, sa Pulong. Sino nga yung kontratista daw nun? Oo nga, mga Diskaya, di ba? Oo, tsaka yung kapartner ng mga Diskaya? CLTG, Christopher Lawrence Tesoro Go. 'Di ba? So, asa na punta at bakit hindi ko nakikita yung mga infrastruktura at bakit bumabaha pa rin sa Davao City? 52 billion pinag-uusapan in one district. That's huge, no? At dapat may isama yan sa rekomendasyon. So, kung hindi pa yan maisama sa rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee, hindi yan maisama sa rekomendasyon ng ICI, palabas lang ba ito? And nananawagan kami sa administrasyon ni President Bongbong Marcos na kung seryoso ka talaga sa pakikipaglaban sa korupsyon, kailangan ipakulong itong mga ito. Otherwise, we will not trust the process anymore. Para ba tayo nagpapalabas lang dito at parang dinidribble-dribble lang, you're kicking the can down the road, pero hindi kami nakakakita ng results. Kailangan ng taong bayan ng resulta. Binabaha pa rin kami, hirap na hirap pa rin ng taong bayan, tumataas ang presyo ng langis, tumataas ang presyo ng lahat ng bilihin, tapos itong mga ito nagpapakasarap sa pera ng taong bayan. No? Kailangan may makulong. Hindi kami papayag na walang makulong. Isama sila Jingo Estrada, isama sila Bongo, isama sila Villanueva, isama si Polong. Correct. Ito na po, nasulat na po namin yung buong Blue Ribbon Report. Diba? Ipapaalala ko na. Pirma na kami dito para matapos na yan. Ipapaalala ko lang, parang sa basketball, di ba may shot clock? Ito rin may time element. Kasi ang balita ko, March 20, mag-a-adjourn ng Senado at ang Kongreso. Okay. So kung hindi natin mapipirmahan na itong report, mabibitin yan or maa-archive. Tapos pagkatapos nito, pagbalik ng legislative natin, halos isang buwan lang yung susunod na period for session. Tapos konti na lang, eleksyon na. So, gaano katagal ang natitirang oras para maaksyonan itong mga kaso na ito? Very short period of time. Dapat lahat ng aksyon, ang pagpirma, ang pagsampa ng kaso, dapat lahat nangyayari na ngayon. So, sa akin, anong hinihintay ng mga taong ayaw kumilos? Bilang isang political observer din, panapanahon nakakatanggap tayo ng mga balita, chismis, 'di ba? Na yung minority sa Senado ay talagang sinusubok nila, 'di ba, na makudeta si Senate President Tito Soto, yung buong majority coalition ngayon, 'di ba? Hindi yan mangingimi kahit isang segundo pag nagkaroon sila ng oportunidad na makabalik sa Senate majority, makabalik yung committee chairmanship, no? Makabalik yan kay Senator Marcoleta halimbawa, hindi yan mangingimi na baliktarin ang istorya at kayo kung sila no yung pipirma diyan matagal na po silang nakapirma. Kaya panawagan din talaga to doon sa Senate majority na wag niyo na silang antayin pa, wag niyo na silang bigyan pa ng oportunidad. Malinaw yung investigasyon, malinaw naman doon sa mga paunang testimonya na may mga bahagi ng Senate minority na involved sa maanumalyang flood control projects. Pirmahan nyo na po yan. Obligasyon nyo yan bilang mga senador. Panawagan rin to kay Boying Remulla. Ombudsman Boying Remulla, nangako ka. Nangako ka sa taong bayan na pananagutin mo ito. Tandaan mo nakatakas na si Joel Villanueva before sa ombudsman. Papayag ka ba ulit na matakasan ka? Di ba nangako ka na tutugisin mo itong mga magnanakaw na ito? No? Sana tuparin mo ang iyong pangako. No? Galaw-galaw po tayo. Medyo natatagalan na po ang taong bayan. Natatagalan na po kami. Nauunahan pa ng pagtaas ng presyo ng lahat ng mga bilihin bago sila mapanagot. Last year pa ito. This is so last year. Until now, nandyan pa sila. Sila pa ang pinakamaingay. Sila pa ang nangangahas na kumuha ng kapangyarihan sa Senado. Ombudsman Remulla, you should not allow them, Galaw-galaw po tayo. Sana mapakulong nyo na itong sila Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Bongo, isama mo na si Polong Duterte. Yung mga Bulacan boys, no? Na, na din, di ba? Nasa kosto na din yung mga Bulacan boys, di ba? Andiyan na yung mga pyesa, di ba? Ano pang kinihintay natin para kumilos? Oo, teka, bilang timekeeper. For the time... May shot clock pa kami ng Timekeeper ako yan. Time out muna. Dahil sa aming pagbabalik, aalamin natin kung sino ang lucky winner ng ating ruleta at bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa... With due respect! Yun. Timekeeper natin. Oo, time out. Gusto ko kasi May. Excited ako doon na dapat nga, no? Tama. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ako po si Cleve Arguelles. Ang yaman ng unay kamsat, ako po si Atty. Dino De Leon.
Ako po si Ina Gakad. At ako naman po si Carlo Flores. Excited na rin ba kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta? Tulad ng dati at reminder lang, batay sa naging daloy natin ha, magbibigay tayo ng quick comments sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta. Sa mga nanonood, nakikinig, pwede rin kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating DZMM Radyo Patrol sa Estrella Facebook page. Ito na ang ating Magic Ruleta! Gano'n kaya ang comments natin? It's time! Paikutin ang Magic Ruleta. Let's go, Roulette! Do the honors! Ano? Ready? Okay, One, so say the magic word. Go Roleta! Yun. Sino kaya ang una? Ano yung reminder mo kanina? Kapag naalala mo ito. Pag gabi niya. Pag naalala mo simula ito, pa pag yan. every time na tumataas ang kuryente at hirap na hirap tayo at nagba-brown out dahil kulang ang energy reserves natin, alalahaning ang pangalang Leandro Legarda Leviste. So yan, siya po ang lumabas sa ating ruleta. Bakit ka ba? Bakit ka ba nasa news yan Representative ngayon? Leandro Legarda Leviste. Oo. Ako naman ang naaalala ko, meron siyang Facebook post. Ang sabi? Ayon sa Facebook. Para bang Netflix series na meron siyang pa-teaser dito Sabi niya, ano daw abangan ng season 2. Season 2 ng ano? Season 2 ng kanyang pagpapapansin. Pagpapapansin, di ba? Kasi ang dami nito, ang hilig niya, no? Ang hilig niya, self-centered. I feel like, ang hilig niya i-grab yung camera, siya dapat ang sentro ng lahat, di ba? Sabi niya, may nananakot sa kanya. Ayan Pati na nga. yung ano niya, hindi niya naman gusto pangalanan, hindi niya naman pinapakita yung mga death threats di umano na natatanggap niya. Tapos, marami siyang in-expose, katulad nung sa Department of DPWH, sa Undersecretary, na mali naman Sunog pala. naman, kuryente. Cabral Kuryente. Files. Sunog ang Kuryente. information, yung Cabral Files, Yes. di ba? Binaboy niya yung, pinulyut niya pa yung ebidensya dahil siya pa'y nakialam. Kinamay yung ebidensya, naging napanis tuloy yung ebidensya. Kinamay Di ba? Pagkakamayin mo yung kanin, mapapanis sa Tama, ngayon. tama. Lalo na kung madumi yung kamay mo. Right? Ikaw, kinamay mo yung ebidensya, napulyut pa tuloy yung admissibility ng ebidensya. Huwag mo kakamayin yung ebidensya. So anong season 2 ito? Yung pagkakamay mo ulit ng kung ano-anong issue, no? At Parang saka- yung mismo ating mukbangayan. Papansin. Mukbangayan ata natin. So aabangan sa season 2. Kung papatulan natin yung season 2. Hindi, ang tanong nga kasi ngayon din ay, may naniniwala pa ba? May viewers pa ba ito? Kasi syempre, magpapapansin ka, may teatro ka, may audience yan, di ba? Pero yung season 1 niya kasi, kung season 1 man yun, parang nakuryente naman na. Parang hindi Bakit naman siya ata na-renew? masyadong kapanipaniwala. Naalala ko tuloy yung comment kay Mike Defensor nung Spice Boys siya. Okay. May narinig akong comment yung sabi, so young yet so corrupt. Yan. Ayun. And bakit tingin ko may corruption na angle, no? Kasi nga, kinamay din, pati yung pag-secure ng franchise. Di ba? Kayo yung makapangyarihan Hindi, dyan. may mga ano pa doon may mga pending pang usapin, 'di ba? Dahil parang lumalabas na meron pang irregularidad din doon sa mga prangkisa, ha? Binenta ang mga Paano deklarasyon. ibinenta? Paano binenta? Una, paano na secure? To begin with, di ba? Ang nagkampanya dyan, yung nanay niya na member of the House, noong mga panahon na yan, nung napirmahan yan, no? So, si Senator Lauren Legarda. So, kinamay yung pag-a-award sa kanya sa lahat ng mga tao, siya ay nabigyan niyang franchise. Tapos, again, hindi niya naman dineliver yung kuryente. Nag-secure lang ng prangkisa at pinagkakitaan lang, again, at the expense and the suffering of the Filipino people. Yun. Hindi na. Yung abangan natin sa season 2 kung meron. Yes, at paalala kasi na alam nyo po yung pangangailangan natin para sa malinis na kuryente, 'di ba? Renewable, green energy. Seryoso po yung bagay. Ngayon, pinaglalaroan lang ng mga politiko, dinidribble, kinakamay-kamay, sabi nga ni Dino, diba? Huwag niyo pong gawin yan kasi mahalagang-mahalaga po yan para sa kinabukasan ng ating bayan. Last na, sa susunod na magbibigay tayo ng prangkisa sa renewable energy, wag yung marumi yung kamay kasi kakamayin nila yan. Clean energy nga eh. Mapapanis kita. Clean energy. So dapat lipat mo yung kinakamay. Okay. At ang basketball reference ay nagpapatuloy pero go Roleta! Ay, ito mukhang malinis yung kamay nito. Congresswoman Laila
de Lima, And? at Ramon Magsaysay awardee, Father Flavi. Father Flavio Villanueva. ASAS Nobel Peace Prize, recognized all over the world. Yan, Yes. Ramon Magsaysay Prize, Peace Prize, no? Oh, ito sa mga nanonood, parang kasama kaya nila lung May normal tayo kasama dyan sa sila. May final kayo nung Lunes. Oo. Mas gwapo pala si Attorney Dino sa studio. Oo. Ay, gusto ko yan. Cheers! Cheers tayo sa kape. Okay na. May comment. Okay na. Pero ano nga ba yung isinampan nyo ni Father Flavi at ni Kong Laila? Well, alam nyo, kasi ginagawa na naman ng kwento tong si Manay Laila de Lima. Nakulong na nga siya ng 7 years. Expertise kasi ng mga Duterte ang mag-imbento, mag-manufacture ng ebidensya, guluhin at i-divert ang issue. Ang sabi namin, hindi na pwede yan. So walang kagastos-gastos si Manay. Yung mga volunteer lawyers, again, like myself, already made sure, mahigit 10,000, pages yan ha? Good. Yung mga final namin ng mga dokumento. So yan ang totoo Nag-print naman ng ng maleta. 10,000. Yan ang totoo naman ng maleta. ni Manay, Complaint. So may diba? picture kami na may laman ng maleta doon, no? So hindi na kayo nakonsensya na again, ginagawa niyo yung kay Laila de Lima, ginagawa niyo sa pare. Oh. Sa pare na ang kasalanan lamang ay nag-aruga ng mga nawalan ng mahal sa buhay nung panahon nung madugong at pekeng gera sa droga. Pari yan, ha? Pari yan. Anong klaseng konsensya ang meron kayo? At meron pang mga bastos, ha? Bastos na mga DDS vloggers na minomonitor namin na sinasabi pa kung ano-anong kadumihan dito kay Laila de Lima at kay Father Flavi, no? So, nag-file kami ng cyber libel. Nag-file din Yes, kami sir. dun sa, diyan kay attorney, anong pangalan nito? Yung nag-aabogado dito sa 18 Marines. si Attorney Baligod. Yung 18 Marines, no? Pero magpa-file rin kami, abangan ang mga susunod na kabanata. Ito ang totoong Doon sa season mga- 2. Oo, ito ang totoong season 2. At you know me, di ba? You know me. When I say we will file, we will file. When we say hindi namin kayo palalampasin, hindi namin kayo palalampasin. Kakasuhan namin kayo, no? Kasama dyan sila Mike Defensor. Kasama dyan yung vlogger na, ano ba yun? Ay, yung Vice Mayor. Yung Vice Mayor, kasama dyan, no? So, minomonitor po namin at kakasuhan po namin kayo in due course, ha? Sawang-sawa na kami sa kampanya niyo yung disinformation, sawang-sawa na kami na binababoy niyo ang justice system, sawang-sawa na kami na nagmamanufacture kayo ng ebidensya, hindi na kami papayag. There will be people who will not stand idly by while you are playing with our justice system and while you're playing with the truth. The likes of Laila de Lima, the likes of Father Flavi will confront this disinformation campaign against them. Okay, abangan natin Laban, next week sa ang With Due laban. Respect kung sino ang bagong kakasuhan ni Atty. Dino De Leon. But for, Yun na po yung bagong Magic Ruleta. kung sino ang bagong kakasuhan. Sino po yung kapatid ay kakasuhan ni Attorney Dino de Lima. Okay. Okay, at dahil dyan, baka sisunod. Let's go, Ruleta! Go, Ruleta. Baka humaba Go, ang Ruleta. listahan eh. Meron pang next week. Meron pa next week. Itong makakasuhan mo ba itong lumabas sa ruleta? Si Congressman Chel Jokno? Yang si Congressman Chel Jok, din ko yan eh. Ay, Dean Jokno train. Diba yung first batch no ng law school ni Dean Chel Jok. At isa sa mga mga nag-lead sa human rights lawyering. Di ba? Dating presidente o founder ba ng FLAG? Yung tatay niya ang founder ng FLAG, pero siya ang dating chairman ng Free Legal Assistance Group. At unang-unang chairperson ng Commission on Human Rights ang kanyang ama, di ba? Si Ka Pepe Jokno. Pero bakit ba siya laman ng balita ngayon? Si Kong Chel ngayon ay nalaman ng balita dahil nire-request niya na formally na mapunta sa congressional custody si Ramil Madriaga. Na alam naman natin ay merong existing na mga death threats. Lalo na pagkatapos siya kasuhan ni VP Sara Duterte, di ba? Dahil bahagi ito ng ongoing na impeachment investigation sa Justice Committee. Parang tama lang naman, no, yung panukala ni Congressman Chel Jokno na isa kustodiya muna ng Kongreso itong si Ramil Madriaga. Lalo na nga ay may mga banta sa buhay. Alam din naman natin kasi yung mga nagbabanta sa kanya, meron po yung track record na talagang ginagalaw nila yung mga nasa loob ng kulungan Kahit saan ka pa man, no, nawawala ang mga witnesses, di ba? Nagbabago ang testimonya. Galawan po nila yan Kaya suportado naman siguro natin to na bigay na lang muna yung kustodiya sa Kongreso. Lalo pa, susing tao, susing testimonya yung mga alegasyon ni Ramil Madriaga laban sa ongoing na impeachment proceedings kay VP Sara. At hindi kwentong kung ano-ano lang may basis po ito, yung request ni Chel Jokno, dahilan sa meron mismo, dinocument mismo na abogado, yung
doon sa buhay, no? At nanganganib ang buhay nitong si Madriaga. And dahil impeachment proceedings, yung nangyayari sa House is a crucial part of the entire impeachment proceedings, dapat ma-preserve rin nila yung mga pieces of evidence in relation to the impeachment So proceedings. strong din yung legal basis. Malakas ang legal basis, no? At saka pinasampina na rin ni Chel Jokno, no? Nagre-request na rin siya ng sampina para doon sa mga crucial witnesses dito sa impeachment proceedings, no? Anong sabi na naman nitong si Inday Lustay? Ang sabi na naman ni Inday Lustay is fishing expedition daw yan, no? Oo. Bakit takot na takot ka na ma-preserve yung mga ebidensya laban sa'yo? Kung confident ka na wala naman itong mga pinapapreserve na ebidensya, wala naman pala sasabihin itong mga pinapasampina, wala naman palang, hindi naman pala totoo yung sinasabi ni Madriaga, let the House do its job of preserving evidence and mag-appear ka, depensahan mo yung sarili mo, lalong-lalo na sa trial, hindi kung saan-saang avenue ka na naman pupunta para lang mapigilan yung pag-uusig sa'yo. Tama. Okay? Sumagot na lang siya, imbes na chumika siya online. Correct! Umarap ka na lang sa Congress. Tama. Okay. So, yan. So, sana nga makuha na ng Congress ang custody kay Ramil Madriaga. Babantayan natin yan. At Yung, susubaybayan natin. Okay, but for now, go Roleta! So, Roleta. Sino naman? Hoy! Ay! Trio. I see three people. Isang senador, Senador Jinggoy, na nakaturo ngayon kay Congressman Boy Suntay, na nasa ilalim ng isang, si Dio Manaya, Nazi fan, no? Oo. Na si Atty. Hitler Topacio. Hitler lover. Oo. So, Attorney to Ito ang ating manyak trio. Manyak trio ng Pilipinas habang Women's Month. Oo, hindi bastos trio, hindi naman. Hindi bastos, hindi lang bastos Hindi eh. lang bastos Extra eh. level eh. Oo. Lalong-lalo Alam na mo tong si yun. Topacio, di ba? Nung ini-interview siya, nalala ko, nandun ako sa isang show din sa ABS-CBN. Siya yung guest. No? Tapos meron ako role doon. Sabihin ko rin, bottom liner. No? Ang nakita ko, na proud siya at meron siyang figure ni Hitler sa likuran ng kanyang lamesa. May malaki-malaki siyang portrait ni Hitler. Hitler o yung swastika? Hitler mismo, portrait ni Hitler, no? So at least yun yung pagkaalala ko, no? Pero hindi niya naman dinedeny na siya ay idolo niya, si Adolf Hitler, no? Pero bakit ba nandito na naman yung Ayun tawag ba, nga. Manyak 3? Oo, Manyak 3 eh. Kahit nga si Atty. Topacio, hindi rin niya dinideny kung ano yung mga sinasabi niyang kabastusan sa mga kababaihan. So maalala natin na si Congressman Bong Suntay, sa isang hearing na walang kinalaman sa anything sexual, nag-bring up ng kanyang mga pantasya tungkol kay Ann Curtis. At sinabi niyang walang masama dito dahil imagination lang naman niya yon. Tapos itong si Senator Jinggoy Estrada sa isa ring hearing, tinanong niya ang bisita ng Senado, may boyfriend ka na ba? Na walang kinalaman Tinanong yung niya kung may hearing. boyfriend ba siya? Ang ating bisita. Si Senator Jinggoy Oo, ang naghahanap ating ng boyfriend. bisita. Kala ko si Jinggoy naghahanap ng boyfriend eh. Nalito ko. Nalito ka. Oo, basta klaro na tinatanong niya yung relasyon ng ibang tao na wala naman talaga siyang Wala namang dapat kinalaman sa pakialaman. hearing. Oo. Oo nga. Tapos itong si Atty. Topacio, sinabi niya walang maling ginawa si Congressman Bong Suntay kasi sinabi lang naman daw niya. At pinagnanasaan niya daw si Congresswoman Sara my God, Ilago, pinangalanan niya pa, di ba? So, alam mo yan, sa akin palagay, subject sa disciplinary action yan. In fact, yan ay nangyari kay Larry Gadon nung may sinabi siya against Raisa Robles. No? Dapat lamang talaga na i-check, ako, nananawagan ako sa legal profession, na i-check natin yung isang peer natin kung ganyang kabastos, lalong-lalo na specifically nakalagay doon sa aming Code of Professional Responsibility na we should use gender-neutral language and we should respect women in the legal profession. So kung ganyan ka bastos at parang proud na proud ka pa na sinasabi mong pinagnanasaan mo ang isang babae dahil naamoy mo, I think that should be subject to disciplinary action. Oo, At nakita na ako marami na yatang nagsasabi na sila ay magfa-file in due course. Ang alam ko nga, nag-file na yata yung Makabayan. No? Pero hindi ako sure dyan. No? Ang Gabriela yata. For the longest time, meron kasing, mataas kasi yung pagtingin ng ating mga kababayan sa profesyon ng pag-aabogado, di ba? Oo. May respeto, di ba? Mataas ang pagtingin natin sa mga abogado, lalo na kay Atty. Dino De Leon, di ba? Sobrang taas ng pagtingin natin, no? Pero for the longest time din, may impression yung mga kababayan natin na old boys club, yung Ayun legal nga. profession. Kaya siguro napapanahon na din doon sa buong profesyon din na kailangan nilang disiplinahin yung mga kasapi nila, mga miyembro nila na nagbibigay ng maling pagtingin ng ating mga kababayan kung ano ba ang isang pagiging abogado, di ba? Hindi lisensya yung pagiging abogado na nambabastos ka. At saka isipin mo si Congressman Sara Ilago, nakaupong
kongresista, di ba? Congresswoman na yan. May nasa kapangyarihan, member ng Congress. Papaano pa pala tatratuhin ni Attorney Topacio yung mga ibang mga kababaihan sa paligid niya? 'Di ba? Na walang ganong klaseng kapangyarihan, 'di ba? So para sa ganitong klaseng abogado, kailangan pakitaan din ng disiplina. It doesn't reflect very well sa legal profession kung we will let go of this kind of behavior. At utang na loob, 2026 na, hindi na tanda ng pagiging tunay na lalaki, ang pagiging Agree. manyak at abusado. Oo. No, na talagang dapat, tandaan natin, lumiliit na dapat ang mga bilang ng mga ganyang kalalakihan na may ganyang kaisipan, na para bang nagiging entertainment ang katawan at pagkababae ng ibang ng mga kapwa nila. Diba? So bago-bago na rin tayo ng isipan. At, Tsaka sa dami din ng problema na kinakaharap ng bansa. Bakit naman Senator Jinggoy pati boyfriend ng ibang tao Papakialaman. baka naman curious talaga. Parang pwede mo namang iwanan yan O kung naghahanap ka ng mga boyfriend, mga kung ano man, di ba? Sa labas mo na lang ng Senado, alamin. Pwede naman yan, Oo. di ba? May- Tao lang may tayo career- may career mga advice pangangailangan ako. at mga kagustuhan din tayo, di ba? Wait, Huwag na bilang senador. Pinagandaan ko to, may career advice ako. Ay, may sa career ating advice manyak ka. three. Okay, go. Oo, kasi naniniwala ako sa demokrasya natin, tas lahat naman tayo may karapatang paghalal ng mga representante natin. Pero for sure, hindi ako nire-represent ni Senator Jinggoy Estrada, hindi rin ako nire-represent ni Bong Suntay, at lalo na nung kanilang supporting cast, na si Attorney Topacio. So ang aking advice, baka mas mabuting tumakbo tong tatlong to sa party list. Gawa kayo ng parang manyak party list. Tapos tingnan natin sinong boboto sa inyo. Excited ako malaman sinong nire-represent natin. Good luck dito. po sa mga bagong nominees ng Manyak Party List. Huling-huli na, yung pagdating naman doon sa dalawang congressman at saka senator, pagdating naman doon kay Attorney Topacio, hindi natin kasi malalaman kung meron ng disciplinary proceedings or not. Kasi absolutely confidential ang disciplinary Hindi yan proceedings. ina-announce, hindi yan ina-announce. public. So, Okay. hindi yan ina-announce, pero nothing precludes ordinary citizens na manawagan sa Korte Suprema, sa IBP na disiplinahin yung isang member ng legal profession. Pero hindi natin malalaman yan. Baka meron na, baka wala pa. Ang sabi, may mga umuugong-ugong na meron na. Hindi na natin malalaman yan. At totoo lang, hindi dapat pag-usapan kung meron nang nakalagay. No? Yan Nothing ang nakalagay. precludes ordinary citizens na manawagan, but also nothing precludes a powerful woman like the Vice President Sara Duterte, na sabihin niya na mali ito. Tigil. Na ito ay hindi dapat ginagawa ng mga kapwa niya, mga kasama niya sa politika, di ba? Mga alyado niya sa politika. Kapwa niya abogado. Kapwa niya abogado. Pero wala tayong naririnig, Wala siyang satsat tungkol dito. Absent si Vice President Sara. Women's Month, tungkol to sa kababaihan, di ba? Sis, where are you? Anong opinion niyo po sa Manyak 3? Baka naman maging nominee din po kayo niyan, Bastos 3, Manyak 3, wala. Nagpapaka-macho, nagpapaka-little Duterte, hindi bagay. Hindi bagay, no? Hindi, pwede naman sila magpaka-little Duterte, susundan din nila sa Hague. Oo, tama nga naman. Sa lalong madaling panahon. Oo. Agad-agad na natin alamin kung sino ang nasa susunod. At go roulette, Oy! Sino na ang susunod? Ay, gusto ko to. Okay, ang incoming literal face of ang bagong muka Ang ng bagong- Sustainable Cities. Oo. Dating DOT Secretary Cristina Frasco na na-assign bilang Special Advisor for Sustainable Cities. And nakalimutan ko isa pa, and Sustainable Cities. So sa lahat ng mga sustainable cities, magkakaroon na rin ng malaking buka. Ay, baka ba, so part of yung sustainability ay may Frasco. picture ni Secretary Frasco. Oo. So aabangan po natin ang mga bagong poster ni Secretary Cristina Frasco bilang advisor. Makikita na naman natin ang kanyang magandang mukha, di ba? Sa lahat ng mga promotional materials. Tsaka maganda din yung buhok, Talagang rebonded din si Secretary. Pero hindi, tsaka baka naman to, welcome news naman to para sa ating creative industry. Kasi, may bago pong posisyon si Secretary Cristina Frasco. Maraming photoshoot yan, Marami. Maraming mga features marami. yan, So, may mabibigyan ng mga trabaho naman. At mahirap medyo malaki din ang hamon sa usapin ng sustainable cities, di ba? Kasi Totoo. may problema nga tayo sa sustainable energy. Bahagi ng sustainable cities ay sustainable energy. So siguro may pagbabago doon sa kampanya ng Department of Tourism. Baka naman yung mga beautiful spots of the Philippines na makikita natin
natin sa posters at hindi na mukha ni Cristina Frasco, no? So, hindi ako, ano ba yun? Magandang balita ba yun o hindi? Ano ba? Hindi ako sure. Basta ko, tinitignan ko ang tourism numbers natin na medyo relatively sa ating mga Southeast Asian neighbors after the pandemic. Eh, medyo nakuhuli ang Pilipinas. Hindi, medyo Hindi pa tayo asad-sad. nagre-recover. Asad daw kumpara sa Thailand, kumpara Yes. sa Malaysia. Eh, mas maganda ang Pilipinas ang dihama kumpara sa Indonesia. Well, kasi imbes na makita mo ang Chocolate Hills, ang Tarsier, ang Mayon Volcano, Ang Lake Cebu. ang Lake Cebu, ang Boracay, mukha ni Cristina Frasco ang nakikita natin, no? So, good luck sa bago mong posisyon at sa bagong, we wish you all the best. We wish you all the best and we wish all the poster makers of your The creative industry. the creative industry the best Sustainable as you cities. assume a new role. May we never see you again in Magic Roleta. At sino ang alamin natin sa Magic Roleta? Go Roleta! I wonder who's next. Sinong sunod? Ayan, kasunod. Ngayon lang ba siya lumabas? Parang kanina pa natin siya Ito ba gusto Vice mo President mga poster? Sara Duterte. Di ba napaka-creative dito sa mga mungkahi niya patungkol doon sa mga OFWs. Sobrang bibo niyan ngayon, 'di ba? Oo. Marami ang comments. Lagi naman maraming comments pero wala nga lang empirical basis lagi. Laging bravado, laging yung lakas ng loob lang, tapos wala naman. Di ba? Wala ding follow-through, puro ebas, walang ginagawa. Bukod sa ma-follow through niya yung pagpunta niya sa concert kasi nakaschedule na. Kahit may bagyo, kahit may kalamidad dito, natutuloy niya yung bakasyon niya. Ngayon nga may panawagan halimbawa na magbawas ng mga travel sa mga kawani ng pamahalaan, mababawasan kayang excursion ni VP Sara? Hindi, ang sama nga ng talaga loob niya, di ba? mag-ikot pa din to sa buong mundo. Ang sama nga ng loob niya kay BBM kasi hindi raw pinag-usapan daw nila nung kampanya, sa kanya daw yung helicopter. At araw uwian daw siya sa Davao City. Yun ang kinasama ng kanyang loob, di ba? So, ang gusto niya mag-world tour, ang gusto niya sumakay ng Naka-chopper helicopter yan, every araw-araw. day. Oo. Tapos, galit yung mga followers ninyo kay Leni Robredo na nag-boost. Di ba? Anong klase yun? I-compare talaga natin yung klase ng tao, si Leni Robredo at saka itong si Sara Duterte, ang layo naman. Yung isa, puro danda, yung isa, trabaho ng trabaho, yung isa nagpo-produce ng results, yung isa, walang resulta, walang empirical basis, hindi naghahanda, spoiled brat, allergic sa pananagutan, at lahat na, 'di ba? So, ebas eh, 'di ba? Daldal ng daldal, pero wala namang resulta. 'Yan ang pinakaayoko sa lahat. Tsaka mahilig mag-divert, no? Mahilig mag-divert. Ang meron lang talaga sila sa totoo lang, and sa lahat naman nakikinig ha, tingnan ninyo kung sakop kayo ng kanilang propaganda machine. Ang galing nila magpropaganda. Oo, kaya nga ngayon, 'di ba? Kaya rin maraming komento sa pamahalaan si Vice President Sara na para bang hindi siya bahagi niyan, ha? Noong 2022, kasi daw sinabi niya na kay BBM na yung excise tax dapat daw nung 2022 ay alam naman natin magkakagera sa Iran. Una, hindi po natin alam magkakagera sa Oo nga. Tama, sa Iran, tama. no? Oo. Baka po may access kayo sa premonition ni Congressman Marcoleta, pero kami wala po. Pero gusto din natin sabihin kay sa ating mga kababayan tungkol kay VP Sara, talagang siyempre nag-i-introduce siya ng mga distraction kasi ayaw niyang mapag-usapan yung nakabinbin na impeachment proceeding laban sa kanya. Oo. Kaya maglalabas talaga siya ng mga kung Master anong-anong mga distraction. usapin. Classic diba? Duterte strategy. Sa classic Duterte strategy. Okay. Okay, so ano pa ang susunod natin sa Magic Roleta? Go Roleta! Oy. Speaking of distracting, Ito na. isang senador ang lumapag na naman sa roleta. Kasi nabanggit ko yung premonition eh. Na-force mo ba yan? Anak nitong si Rodante Marcoleta. Senador. Rodante Marcoleta. Ito rin, puro ngawa to, no? Puro ngawa sa Senado. At puro pa victim. Puro pa Hindi daw siya victim. naiintindihan, nami-misquote daw siya. Pero sinabi niya, give up yung Kalayaan Group of Island. Na dapat sa akin, actionable yan ha, ng Senate ha. Please don't allow the Senate halls to be used to encourage violations of the Constitution. The Kalayaan Group of Island is part and parcel of our territory. Isa sa artikulo sa Constitution ay national territory at walang karapatan ang kahit sino man na sabihin na wag maging part ng teritoryo dahil mandato ng saligang batas na parte ang Kalayaan Group of Island sa ating teritoryo. At nanumpa siya bilang senador na Baka na pa bilang senador. senador. Kaya pala, okay. kaya pala hindi niya sinisigunda ng ating mga konstitusyon ng ating mga batas. Di ako nga, nabalitaan nyo, di ba? Meron daw mga nadiskubre
na spies ng China Ayan na. sa ating defense establishment, 'di ba? May 3. Parang kulang ata. May nauna sa Senado. To be fair, Nauna sa baka kasi Senado. naman, wala ata. Dahil nga wala sila sa Senado. defense establishment. Hindi, tsaka, Sa ibang institusyon ang ng gusto ko nga gobyerno. sabihin parang hindi ka panipaniwala ata na may Chinese spies. Kasi ba't naman gagastos pa yung China ng spies? Meron na sa Vice President na pro-China. Correct. Meron na sa Senado. 'Di ba? Kaya mas dami mga senador diyan 'di ba? Minsan nga hindi mo na kailangan tumingin kung anong statement ng embassy ng China at saka hindi mo na kailangan tumingin din kung anong pananaw ng pamahalaan ng China. Titingnan mo na lang ano bang latest na sinasabi ni Senator Marcoleta. Gusto ko lang sabihin by the way, Nakakatipid yung China. Libre. at saka Libreng promotion. kinumpara ni Senator Lacson yung mga pinagsasabi ni Rodante Marcoleta, yun na nakikita sa Ministry of Foreign Affairs website ng China. tama. So binibigyan niya ng script, ito ang propaganda mo ngayon May resibo. using our own taxpayers' money. Hindi naman po sa Overpaid Chinese troll pala. overpaid Chinese role, using our own money. Taxpayers' money ang Using our own nagbabayad. taxpayers' money. Hindi naman po sa nag-e-ebe ako ha, pero nung pinag-aralan po namin yan, ang akin pong degree no, sa Masters of Law ay National Security Law, no? Nung pinag-aralan po Sa ano namin lang yan, naman yan Sa Georgetown? parang pipitsugin lang naman yung universidad, di ba? Okay. Sa Washington DC, no? Ang pinag-aralan po talaga namin ang estratehiya ng China sa West Philippine Sea. Doktrina po sa China, ang sinasabi nilang they will win the West Philippine Sea without firing a single shot. Paano po nila gagawin yon? Ang kanila pong strategy ay yung tinatawag nating elite capture. Ibig sabihin, meron silang mangilan-ngilan na sisiguraduhin kakampi nila, bibigyan nila ng pera, sisiguraduhin nila na talagang nasa panig nila na makapangyarihan dito sa Pilipinas at yun ang magpopropaganda para ma-divide and conquer tayo para hindi nila kailangan ng aksyon na militar. Kaya kung mapapansin ninyo, they're winning the West Philippine Sea. They're trying to without firing a single shot. Bakit? Yung mga sarili nating makapili at ang mga tawag dyan, ang tawag po sa strategiya na yan, elite capture. Yung mga elite po natin, sila po ang ginagamit ng China. Kasama na dyan, si Rodante Marcoleta at Vice President Sara Duterte. Sabi nga ni 'di ba, nung kasama natin sa Team Pinas, si Dr. Sherwin Ona na eksperto din sa foreign malign influence operations na tama yung sinasabi ni Dino at bahagi din ng strategiya na 'yon ay pahinain ang loob ng bansang Pilipinas, yung public will ng mga kababayan natin na ipaglaban yung West Philippine Sea. Yan ba yung mga linyahan na, magtatalo tayo pag nagdigmaan? Huwag na lang tayo At lumaban. paano pinapahina yung loob natin na mismong mga kababayan natin, mismong mga nasa katungkulan, senador, ikalawang pangulo, ang Congressman. nagsasabi sa atin na wag na tayong lumaban. Ibigay na lang natin ang Kalayaan Island Group. Hindi natin kakayanin. Yan po ay mga bagay na huling-huling dapat na naririnig natin sa mga kawani ng ating pamahalaan. Kasi, di ba, ang nangyayari, pinanghihinaan ng loob yung ating mga kababayan. Dapat sila nagpapalakas ng loob At bahagi po yan ng strategiya. So huli na po, bago po tayo dumulog sa susunod na ruleta, warning lang po sa ating mga kababayan, pag narinig ninyo ang retoriko na pagka ayaw mo ng patayan, pro-addict ka, yung false choice ang binibigay sa inyo, o kung sakasakaling West Philippine Sea pinoprotektahan mo, gusto mo ng gera, yun po ay ang tinatawag nating false choice at naratibo na pinopropagate ng malign forces dito sa Pilipinas. Kaya po the next time na sinabi nyo, gusto mo ba ng gera? Pinapapili ka ba? That is what we call a false choice. Hindi po tayo dapat magpapatrap dito sa peking naratibo na ito. Okay. Okay. At alam na natin, Yes. no? Kung sino ang salabas sa ating ruleta. Go, ruleta! Wala ko naisip na transition doon kasi ang bigat! Ang bigat! Pero ito ang gaan naman dito pa ba sa ating naging ruleta. Si Naga, former Vice President Lenny Robredo at ngayong Naga City Mayor. Bakit ba nasa news si VP Lenny at si Mayor Lenny? Ay ako, bukod dun sa nakita siya ng busa, gusto ko lang mapakita yung contrast na yung dating Pangulo ay humarap din naman sa krisis nung siya ay Vice President, COVID-19. Na walang pondo ang Vice President pero nakapagpalibreng sakay, nakapag-produce ng mga face mask. PPE sa lahat ng mga PPEs. frontliners. Even dormitories for And frontliners. dormitories. Walang ano yan ha? Walang pondo yan ng mga panahon na yan. Dahil, ang punto ko doon, dahil tumulong din ang pribadong sektor, dahil naniniwala sila, ito yung klaseng leader na May hindi integridad lulustayin din oo. yung pera at mga donasyon. Yan ang klaseng leader na parang medyo nag-gravitate yung publiko para sumuporta sa isang krisis kaysa yung isang vice president na parang nagsusow na naman ng seeds of disunity, na ginugulo na naman ang usapan. Imbis na magtulungan,
nagtuturo na naman ng mga walang basehang mga solusyon. Gusto niya unity, siya inangampanya kay Bongbong Marcos, pero siya pala yung magsuso ng disunity. Kasi nga hindi pinagamit ang chopper. Tapos sasabi ng mga DDS trolls ang sabi nila, ito na naman, hindi naman threat yan. Nung nag-boost lang wala namang ginawa kung hindi nag-boost. Tama naman nag-boost. Nag-boost naman siya mulat sa poll. Di ba? Galit pa kayo na nag-boost. Hindi ba? Para ma-actionan mo yung mga problema ng taong bayan, dapat isa ka doon sa taong bayan. Kaya nga sinasabi nila, kaya may mali daw, let's say for example, sa traffic, sa public transportation, hindi naman daw nagpupunta sa public transportation. Yung mga nagde-decide. Itong si Lenny Robredo uses public transport. Tapos galit kayo, anong masama? Nagtipid na nga, nagtipid na ng gasolina, ginagawa niya na nga ito para maramdaman niya, nagtatrabaho habang nasa bus, tapos gagawa niyo ng kampanya at gagawa niyo ng masama. Di ba? So ano ba klase yan? At gusto ko lang sabihin sa akin lang ito ang problema po ng Pilipinas sa next 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 years, ang sabi ay it will be an economic problem. No? Ekonomiya ang magiging problema ng Pilipinas. Tumataas ang gasolina, tumataas ang bilihin, paano ma-jumpstart yung economy. Para sa akin lang, itong si VP Lenny, may economics background. Sa foremost school in the Philippines when it comes to economics, no? UP School of Economics. Kaya marami nagsasabi nga, sana lang, pag-isipan niya mabuti na sana she will try again, no? Para makita rin natin ang layo ng diferensya. Sara Duterte, Vice President. Mayor. Di ba? At saka babae. Pareho malaki ng contrast. Ako, dadagdag ko lang, nagdeklarang tumakbo yung isa kaya. Just saying, tatakbong presidente. Okay. Wait, tsaka kung maaalala natin, yung dahilan din naman ng pagbuboost ni Vice President Lenny nung siya ay nanunungkulang bilang Vice Presidente dahil na-discover niya na dahil may required na security detail syempre may kailangan protektahan yung seguridad niya, maraming tao yung ini-involve kapag siya ay bumabiyahe. Kaya kapag siya ay magtitake halimbawa ng eroplano o iba pang pamamaraan ng transportation, yung realization niya ay medyo magastos talaga, 'di ba? Kaya nga nalaman din natin, 'di ba? Umiikot ng iba't ibang bansa to si VP Sara. Magastos 'yan kasi yung security detail dinadala niya lang lahat 'yan. So, minabuti na ni Vice President Lenny na para din makatipid, mag-boost, di ba? So, I think sa ganitong klaseng panahon din ng krisis, naaalala natin na masarap pala sa pakiramdam. Bukod sa tama yung ganong klaseng mga choices, masarap din sa pakiramdam na yung mga nasa pamahalaan, lalo na yung mga matataas na opisyal, nararamdaman mo, may malasakit sila at nararamdaman din nila yung kinakaharap ng mga ordinaryong mamamayan. Na hindi propaganda, ever since, ganyan na talaga sila Lenny Robredo. Oo, tapos sasabihin ko lang, yun nga yung comparison di ba? Nung crisis ng COVID, very strong ang response ni VP Lenny. Ngayong meron tayong krisis sa petrolyo, anong offer sa atin ni Inday Lustay? Very strong kuda. Oo, so kita mo yung difference. Kailangan yata ngayon bigyan yung trolls ng ibang pagkakaabalahan kasi wala silang maasahan doon sa kanilang pinaka-principal. Okay. Okay. Sige, susunod natin ruleta. Go ruleta! We can talk about this all day. Oy, Okay. si NBI Director Melvin Matibag ang napunta sa ating ruleta dahil ito po sa pinyata nung kinalaman sa 18 Marines daw na allegedly tinitignan ng NBI ngayon parang mga dating bodyguard ni nawawalang ex-congressman Zaldico. Oo, no? Ako nagtataka tuloy ako, anong yung kinalaman ng paglabas nitong mga Marines na ito na medyo questionable din yung mga pinagsasabi at mga aligasyon, hindi ba? Yung mga aligasyon, hindi nagtutugma, tapos dishonorably discharged. Kung Marines ba sila o hindi rin nagtutugma. No? Tapos, ang sinasabi, kasama si Laila, tapos parang hindi raw kasama si Laila. Tapos, hindi raw baleta, tapos bigla ngayon, brown paper bag na lang. Ano ba talaga, kasama yung pare, hindi kasama yung pare. Hindi talaga nagtutugma, no? Pero ang nakakapagtaka dyan, sila ang naglabas nito, pero ayaw nilang mag-cooperate sa NBI pagdating sa paggawa ng mga affidavit na individual. Kasi baka hindi sumama sa script. Ayaw nila magpa-interview isa-isa. Yan ang komento ni Attorney Matibag. So, ibig sabihin na may kumukumpas, parang may nagpapapit, kaya ayaw nilang maisa-isa? Ayaw nila isa-isa. Ayaw nila magpa-interview isa-isa. Akala ko ba gusto niyo yung katotohanan lumabas? Akala ko ba paninindigan ninyo ang inyong kwento? Pero pag iisa-isahin kayo at tatanungin kayo kung ano talaga yung factual details, wala. Ayaw nila mag-cooperate. No? So, palabas ba ito? Sa totoo lang, diversionary tactic ba ito? Sa aking palagay, malinaw na malinaw, ang sagot doon ay oo. Diyan more and more dumadami talaga yung inconsistencies. Wala naman pala sa passenger manifest, 'di ba? Ang mga sinasabi nilang trips na kasali sila. Tapos
mali-mali din yung mga timeline, di ba? Alam mo, ang gusto kong sabihin dito ay, alam niyo, totoo po yung galit ng taong bayan doon sa mga maanumalyang flood control projects. Totoo po yung galit ng mga taong bayan na nagkaroon ng abutan ng pera. Pero para gamitin nyo din ito para sa inyong sariling political propaganda, napakakapal po ng muka. Oo. Yung Walang mga- konsensya. Walang konsensya. Yung mga nagbibigay ng testimonya para ilabas yung katotohanan at i-reveal yung mga korupsyon sa pamahalaan, kakampi po yan ng mga mamamayan. Nagpapasalamat tayo sa kanila. Pero yun dun sa gumagawa ng storya, pinapahirapan palalo yung paghahanap ng katotohanan, ay iba po talagang pagtatrahidor yan sa inyong mga kababayan din. Bago sa huling-huli, mahuling-huli na tayo na, 'di ba, na roleta. Gusto ko lang sabihin doon sa 18 Marines, ha. Paulit-ulit ko sasabihin, ha. Ito. Known ang mga Duterte na pagkatapos kayong gamitin, bibitawan din kayo. At sila ang mananakot sa inyo, mga nganib ang inyong buhay. Ganyan po ang nakita namin sa kaso ni Laila de Lima. I was working on the case for 7 years. We've seen the testimonies, yung mga pinag-imbento nila, pinag-manufacture nila ng evidence, no? Ginamit nila ng mga testigo. Mamaya-maya, lahat yung nag-recant, halos lahat sila nag-recant kasi sinabi na nganib ang kanilang buhay, ang nagtatakot sa kanila, mga Duterte. Yung mga kumamay nung kanilang testimonya. So, napakalinaw, ha? Warning lang po sa inyo. Yan na nga yung nararanasan ngayon ni Ramil Madriaga. Correct. Diba? Oo, warning lang sa inyo, ha? Warning sa inyo. Bibitawan kayo ng mga Duterte pagkatapos kayong gamitin. At hindi lang buhay ninyo, ang posibleng manganib, pati mga pamilya ninyo. So, pag-isipan nyo mabuti kung gusto nyo talaga sabihin ang totoong katotohanan. Dahil dyan, Go Roleta! Panghuli na! Panghuli na! Okay. Oh. Ay! Inabutan natin to. Speaking of pakapalan ng mukha. Ayan na. Parang siya yata yung leader sa scoreboard ng pakapalan ng Nahanap mukha. na. Balita ko, Carlo, kinumpute mo ilang araw nang nawawala itong si Senator Bato de la Rosa. Oo, kung tama ang aking math, Computation. ay 125 days na Uy. nawawala. At pinasasahod na walang ginagawang Ang sarap ng trabaho. buhay. Itong si Senator pa ba ito? Bato de la Rosa Senador, na. senador. Senador. Na nanghingi pa ng rekurso pa ng bayan. Sabi ang kailangan ng Nagre-request? panawagan ngayon, 4-day work week. Ikaw naman, bakit 0 work week? Oo, babat. Grabe ka na naman tipid ang kuryente! Ang Kasi yung opisina niya walang gumagamit, baka nakapatay ang aircon. Salamat. Thank you naman. Pero ano ba, bakit ka ba siya nasa news ngayon? Sumulat. May Sumulat, request. Carlo, sumulat. Sumulat kay... Zero work, 125 days, pero sumulat na. Sumulat kay SP Soto na baka daw pwedeng gamitin sa Baguio yung Senate Mansion ng Okay. kanyang pamilya dahil may dadaluhang event. Ayun. Ano masasabi mo doon, Lina? tournament, Golf diba? tournament. Nahiya naman ako sa ating mga kababayan na naghihirap na magtrabaho, humanap ng paraan na magbayad. Na no work, no pay. Oo. At ngayon na 4-day work week, diba dati 8 hours, sa ngayon 10 hours na Hahaba, kailangan oo, magtrabaho. hahaba, oo. Tapos ito, manghihingi lang ng mansyon para magbakasyon nang walang ginawa. Okay, maalala ko na sa tanong bahin kasi kailangan natin mag-ed, no? Ito pong si Bato de la Rosa, indicted na mamamatay tao sa, di ba? Hindi pa indicted, pero may mga aligasyon doon sa ICC na kasama sa kaso. Yan ay mamamatay tao, una sa lahat. Pangalawa, tamad. Pangatlo, ang kapal ng muka. Pang-apat, kasama rin sa mga anomalya. Panlima, duwag. No? Duwag. Yan. So, wag na po tayo magkakamaling iboto yung katulad niya. Wag gayahin. Wag Papakita pero magmamansyon yan, ha? tularan. Wag tularan. Wag tularan. Airbnb ang hinan. Kaya nga Nakikita ko kasi pero buti na lang sa Metro Manila at ilang bahagi ngayon ng Pilipinas medyo malamig ang panahon. Pero umiinit yung ulo ko nung nabasa ko yung request Maski 21 degrees nakakagigil talaga. Walang serbisyo, gusto magpasarap. Ay, Sarap ng buhay. Sana all. Okay, pero sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, ito kasi baka gusto rin nating pag-usapan, ang happy anniversary sa pagkakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Dito lang yan sa With due respect! Pwede na ba tayo magpaalam kung mag-overtime? Parang hindi ko makaba yung gusto natin 3:30 po kami. Para bumibilis yung oras. Bilis ang oras.
di ba? Welcome back sa With Due Respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ngayon ang unang taon ng pagkakakulong ni Verdugo Rodrigo Duterte sa ICC sa the Netherlands. March 11, 2025, nung inaresto ang dating Pangulo or ngayong lagi ng Verdugo, paglapag ng eroplanong sinakyan mula sa Hong Kong. Sino nga ba ang makakaisip na makukulong ang dating Pangulo na isa sa pinaka-maimpluwensyang tao dito sa Pilipinas? Pero ngayon, karton na lang. Pati ang buong pamilya Duterte ay nagulat sa pag-aresto at tinawag pa ni Vice President Sara Duterte na kidnapping o dinukot daw ang kanyang ama. OMG! Naging dire-diretso rin ang pagdinig ng ICC sa kasong Crimes Against Humanity laban kay Duterte at naipresenta ang mga ebidensya hinggil sa patayan sa war on drugs. Ayon kay ICC Assistant Counsel Attorney Cristina Conti, posibleng ilabas ng ICC pre-trial chamber ang desisyon sa confirmation of charges sa huling linggo ng Abril. Naalala ko tuloy yung naghatid ng pizza na sumakay sa ambulansya. Pero bukod dyan, pinangalanan na rin ang mga nasasabing kasabwat ni Duterte kasama sina na absent Senador Bato de la Rosa, Senator Bongo na nagatid ng pizza at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kaya naman ang tanong ng bayan, maaaresto pa rin ba ang mga idinawit sa extrajudicial killings? Sasagutin natin yan dito lang sa Balat Sibuyas! Ready ka na ba? Ready ka na ba? Walang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas! Ay, Political game. As I said, happy anniversary on your first year of detention. May you spend the rest of your life in jail. Good night. Goodbye. Wait, sir. Or Joseph, Nigeria. may follow-up pa ba? Or... May So follow- that's my reaction. Ako, hihingi lang ako ng reenactment mula kay Atty. Dino. Okay. Oh, hindi kami magkamukha. Makikita ko magkamukha kami, ha? Di ba? Alam mo, kung ito kasi parang advance greeting card itong si Harry Roque. May premonition din ba siya? Premonition din. Pero actually nagkabali siya, yung pala yung greeting card na yun kay Rodrigo Duterte. May you spend the rest of your life in jail. Yes. At nararapat lang naman yan. Dagdagan ko na yung sinabi ni Harry Roque. May you spend the rest of your life in jail with Bato de la Rosa, with Bongo, with Vitaliano Aguirre, at isama na rin natin si Harry Roque kasi kayo naging enabler ng war on drugs, kayo ang chief implementer ng malawakang patayan at kailangan talaga ng hustisya, no? Alam nyo ba na mahigit 100 bata ang napatay sa war on drugs, mga minor de edad. Sa aking palagay lang, no, sa ngalan nila Kian de los Santos, sa ngalan nila Carl Arnaiz, kasama nila Colot, kasama nila Chad Book. Yes, I second the motion. May you guys spend the rest of your lives in jail. Happy anniversary. Happy anniversary. At ano bukod dun sa madugong patayan sa alleged na peking war on drugs ng rehimeng Duterte, tandaan na rin natin na bahagi ng Duterte legacy, yung 520 days na suspension ng face-to-face classes nung panahon ng pandemya. Rank 1 ng Pilipinas sa number of suspended days na sa education. 95 days lang sa ibang bansa. No, yan ang Duterte legacy pagdating ng COVID response at sa edukasyon na nagdulot ng mas malalang learning crisis natin. Kaya ang mga kabataan at mga bata ngayon, hirap magbasa at magsulat, di ba? Napakalaki yung problema natin dun sa number ng mga struggling readers, no? At yung mga struggling din sa literacy, no? Sa buong bansa yan, ha? Kaya may educational crisis, kasama yan, no? Longest lockdowns rin kasi tayo noong mga panahon na yon. Pero for what, no? Wala tayo kasi noong mga oras na yon, longest lockdown na nga tayo, ginawang military response imbis na public health response. At huwag natin kakalimutan na habang nangyayari yung mga yun, ninanakawan pa tayo ng Administrasyong Duterte. Naalala niyo yung Pharmaly scandal? Meron ba kahit isang na-indict dyan at nakasuhan dyan? Wala. No? Tayo lang sa buong Pilipinas ang pinagsuot ng face, sa buong mundo ang pinagsuot ng face shield. Yung pala walang empirical evidence, meron lamang kumita dyan sa face shield na yan. No? So wala pati raw yung ang dami na sira ng mga COVID vaccines. So ang sama ng COVID response, kasama yan sa Duterte legacy. Ano pa ba mga Duterte legacy? ito. Huwag natin kalimutan na si dating presidente at forever Verdugo. Duterte ay isang maniac in chief. Wala pa lang ng kanyang term.
at lahat ng klase ng babae, nabigyan niya na ng some kind of unwanted comment tungkol sa kanyang itsura, tungkol sa kanyang sexualidad, hanggang tuhod ni VP Lenny dati, pinapansin niya. Magugulat pa ba tayo na ngayon meron tayong Manyak 3? Kung dati presidente mismo, ganun magsalita, at hindi lang sa private space, kundi sa harap ng TV, at sa bawat opportunity na pwede niyang ipakita kung gaano siya kamanyak. Kasi siya raw dapat ang nauna. Ayun. Diba? Yun Pinag-usapan ng rape, tapos siya raw dapat ang nauna. Anong klaseng tao yan? Diba? No? Ano pa ang Duterte legacy? Hindi lang naman crimes against humanity ang guilty si dating presidente at full-time berdugo Rodrigo Duterte. Guilty din siya ng crimes against our economy. Correct. Diba, no? Alam mo, sa usapin halimbawa ng utang panlabas ng ating bansa, no, halos dumoble yung utang natin sa panahon ni Pangulong Duterte. 6 trillion. Oo, 6 trillion eh. 6 trillion nung bago siya pumasok. By the time na June 2022, nung ipapasa sa susunod na administrasyon, mahigit na po 13 trillion pesos yung utang panlabas natin. So, more than double yung inilaki ng utang panlabas natin. And for what? Pinakinabangan ba ng taong bayan, 'di ba? Yan ay isang tanong na masasagot ng ating mga kababayan. At bukod diyan, no, dahil nga dun sa securitized na militarized response nung panahon ng COVID pandemic, yung Pilipinas din po, kumpara sa iba't ibang mga bayan dito sa Southeast Asia, ang pinakalumiit yung ekonomiya, no? Negative 9.5% noong 2020 yung naging paglago ng negative. So hindi lumago, lumiit yung ating ekonomiya. Samantalang yung mga katabing bayan natin, natural naman merong pagliit na ekonomiya kasi pandemya, pero hindi ganyan kagrabe, no? 6%, no, 5%, no. In fact, yung Vietnam, ano pa, lumago pa din sila ng positive pa din sila ng more than 2%, no? At laman lang din na pinag-uusapan natin yung excise tax, no, at yung presyo ng mga produktong petrolyo, Duterte legacy din po na nagkaroon ng buwis, dagdag na buwis sa ating mga produktong petrolyo, lalong-lalo na ang diesel. Kung kayo po ay nagrereklamo na 80, 90 pesos at baka tumaas pa sa mga susunod na linggo ang diesel, sa panahon po ng Duterte administration, nagdagdag at gumawa ng bagong mga excise tax, no? Taon-taon po 'yon na tumaas, no? Every year na may dinadagdag na excise tax sa mga produktong petrolyo. Yan po ang crimes against the economy ng pamahalaang Duterte. So kung hirap na hirap tayo ngayon sa ekonomiya, alam naman natin sa economics, meron tawag natin trickle-down effect, no? It's a process. Yung nararamdaman natin na kahirapan, yan ay byproduct ng mga previous administrations. Share ko lang ang aking expertise bilang abogado ay tawag nating insolvency law, no? Ang pinakamaraming akong naging kliyente na nagsasara ng mga negosyo na nawawalan ng trabaho noong panahon nitong si Rodrigo Duterte. Huli-huli na, pagdating sa infrastructure, anong tingin ninyo? Meron ba? Build allegedly. Meron ba? Ba't ang taas ng classroom backlog na nasagot na ng Aquino administration? Ako, ang naaalala ko lang ay ang testimonya ng mag-asawang Diskaya. Oo. Ang naaalala ko ay, pag tinanong sila kailan lumaki at lumago ang kanilang mga kontrata sa DPWH na napunta sa dose-dosena nilang mga luxury cars, ang sagot po ay, panahon po ng pamahalaang Duterte sila, nag-umpisa nakakuha ng malalaking mga kontrata. Peke ang sinasabi nating build. Kasi walang major infrastructure. Skyway Stage 3, Kaalax, yung MRT na tinatayo ngayon, yung subway system, di ba? Lahat yan, panahon pa ni President Aquino, no? At saka marami silang ibinida noon na kaya naman daw dapat isuko na natin ang West Philippine Sea sa China ay merong mga investment para sa build. Wala din po So, nagmaterial. binenta na nga tayo sa China at pinatahimik pa yung mga miyembro ng oposisyon at kahit na sino pa, pati media ha, tinanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN. Sinubukang ipasara ang Rappler, no? So, yung freedom of speech talaga ng mga panahon yun, walang-wala. So, ang nanira ng institusyon, ekonomiya, infrastructure, kabastusan sa mga kababaihan, yan po ang Duterte legacy maliban sa malawakang patayan. So, hindi lang yung malawakang patayan na ayaw natin. Hindi niya naman na-solve yung peace and order eh. 'Di ba? Walang long-term solutions, bad-aid solutions na hindi naman epektibo. Yan ang tunay na Duterte legacy. Kaya sana talaga ay abutan ka ng hustisya dyan sa ICC, sa The Hague, Netherlands. Sabay-sabay! May You spend the rest of your life in jail, Rodrigo Duterte. Wala po yan sa with due respect. Ngayon naman, dahil talagang mainit ang talakayan ngayong hapon at medyo mainit din po dito sa studio.
Magpapalamig muna tayo. Babasahin natin ang inyong mga komento sa ating talakayan. At syempre, dahil mga judger kami, magdidesisyon kami kung ang inyong mga comments ay we will either take it or leave it! Take it or leave it. Yun lang po. Okay, sige. O, sisimulan ko na. Mula kay Rowena Regalario, Sunday is WDR Day. Maraming salamat. Thank you for making my Sunday worth the rest day. Happy Anif the Dirty. May you spend the rest of your life there. Yeah. Ayoko. Agree. Take it. Maraming salamat. Bili pa. Okay. Sabi Saka naman, Thank you tayo kay Rowena kasi para sa kanya, Sunday is WDR. Yay! Salamat! Doon pa lang, ticket na eh. may your time increase. May your time increase. May you spend the rest of your Sundays with us. Yeah! Okay, sige, sabi ni Mark Dino. Kasalanan naman talaga natin na nag-expect pa tayo ng matinong solusyon na manggagaling kay Sarah. Sa kuweba ba kasi tayo nakatira? Kaya dapat talaga iwasan ang mag-carpool at mag-bisikleta. Okay. Ano sila ninyo? Take it or leave it? Take it. At saka, ako leave it kasi, pasensya na kasi ako ata yung ako ata yung napaparinggan eh. Nag-expect pa ako eh. Nahagis ka ba? Pasensya ka. Palagay ko magpadala tayo Ako ng po ay number ng humihingi ng Nag-sorry na siya. Nagsorry na ba Mark Anthony Alma Jose? Nagsorry na Nagsorry na si Cliff. Pasensya mo na itong kaibigan natin. Okay. Okay. So, sabi ni, sige nga, Clive. Si Paris Ay, ito, si Ida. Ayon kay Paris DLR 1409, kailangan makapal mukha ni Bato. Yun na lang kasi ang proteksyon ng ulo niya. Ano sasabi mo dyan? Take it or leave it. Daka gusto ko yung sabihin na. Give na natin yun. Gusto mo yung proteksyonan kung may laman yung loob. Ikaw wala namang kailangan proteksyonan. Kung ano naman mga kabalbalan ang nasa laman ng utak, huwag nang Huwag lang proteksyonan. proteksyonan. Sayang lang din yung proteksyon. At ang huli sa lahat. Ay, ito pala yung mga winners, no? Si Batiin Rachel natin. Victoriano, congratulations. Winner from Pasig City. May special edition yung kanya, no? General Torres. Sinong pipiliin natin? Ilan ba ang winners natin today? Dalawa. Pwede ba 3 winners na lang tayo today? Kasi gusto ko yung tatlo. Okay, Congratulations sa inyo yung tatlo! Para mo ang production. Charge no sa confidential funds ni VP Sara. Okay. ito mga kababayan, alam mo, bagamat naging extra mainit ang usapin natin ngayon, marami tayong sinabing mga iba-ibang mga bagay na maaaring nakasakit sa iba. Ouch. No? Pero tandaan natin, no, maraming iba-iba opinion, haka-haka tayo tungkol sa ating bayan, ating lipunan. Isa lang ang ating Pilipinas at dapat mahal natin to. Kaya dapat panoorin nating video na ito. Bawat hakbang sa lupa ng bayan, pusong nag-aalab, handang lumaban sa kalsada ng pangarap. Tayo'y sabay, hawak kamay, Team Pinas ang taglay. Bagong umaga, tayo ang simula, liwanag ng pag-asa, Team Pinas ang dala, isigaw sa mundo. Team Pinas, tayo. Kulay ng watawat, ating inspirasyon, pulat bughaw, dilaw na patnubay ng nasyon. Sa bawat bituin, kwento ng tagumpay, tayo
liwanag ng pag-asa. Di Pinas ang dala. Isigaw sa mundo. Di Pinas. Di Pinas tayo. Di Pinas. Di Pinas tayo. Naku, kakabasa ko lang ng comments, minanood pala live from Africa. Maraming salamat. Wow! At dyan naman po nagtatapos ang 1.5 oras ng Bardagular at malamang talakayan natin sa iba't ibang issue ng Pilipinas. We'll see you next week. Nag-enjoy po sa kabe. Sana nag-enjoy rin kayo. Muli, maraming salamat po sa lahat na naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon. Nabitin ba kayo sa kwentuhan? Ako din eh. Pero kailangan mag-end. Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po ulit kami sa susunod na linggo. Sunod niyo pong mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, FMR Radio Stations at PRTV. Kami pa din po. Hindi, joke lang. Ang programa, Connect Ka Dyan, kasama sina Franco Reyes at Doc Luisa. Tandaan, wala pong personalan. Dito lang yan sa With due respect! Happy Sunday! Happy Sunday! Ito ang totoong season 2. Ingat tayong lahat! Buhay na buhay! With due respect.